Okay? Bakit ko tinanong to you, guys, what is a hazard? Okay? Bakit? Kasi ang target and aim natin dito to learn what is hazard identification and risk assessment control. All of you guys, kanina tinanong ko ano ang ibig sabihin ng hazard para sa'yo. Kasi, kung dito pa lang sa H, hindi mo na alam what is the hazard aspect, hindi ka makaka-abante. Tama? Bakit? Kung itong tao na to, sulatan ko ha, ang tatrabaho, ang tanong dyan, ano ang aspeto ng magiging hazard sa kanya? Ano ang aspeto na magiging hazard effect o hazard result sa kanya? Question yan. Okay? Ano ang makaka-affect? Itong tao ba na to ay makaka-apekto sa ibang tao? Okay? Because kapag sinabi natin hazard hazard identification and risk assessment control, naandun yung risk factors. Kasi hindi lahat ng hazard mataas ang risk. Correct me pero? Tama? Tama po ba? Yes, sir. Bakit? Hindi lahat ng ex nyo iniyakan nyo. Tama? Ma'am? Lahat ba ng ex mo iniyakan mo? Ha? Hindi nga totoo. Yes or no? Yes! Tama? Hindi lahat ng ginagastos nyo nakaka-apekto sa inyo. Tama? Ganun din sa company. If you do an hazard identification, kaya nga po, yung acceptable risk ang kukunin natin or gagawin natin. Kaya nga dapat, if you doing an hierarchy, first, you need to identify the hazard. Maraming klase ng hazard. Right? Dito pa lang sa dinasabi natin people, equipment or tools, materials, and environment, nandiyan pa lang, pumapactor na yung 88, 10%, and the 2%. Tama? Bakit? 88% for these people, for this person. Yung unsafe act o unhealthy act. Kaya nga pag sinabi mong hazard identification, you are not focusing for the accident. You also focusing for what? For the safety and health result of the accident. Kasi hindi lahat ng aksidente, safety ang resulta. Right? Pwede? Yes, sir. Sample, nag-chipping ako. Right? For me, nung nag-chipping ako, yung dust, nakakumpleto ako ng PPE, naka-anti-vibration ako, o naka-less vibration ako, kumpleto ako. Pero may factor po rin po ba ng health issue sa akin? Yes! Bakit yung vibration? Ngayon sa akin, di ba? Magiging yes, kasi kumpleto naman ako, or Pero yung alikabok, napupunta sa ibang tao. Na-identify ba natin yun for that activity? That's why, if you do an hierarchy activity, first, you need to understand. Hindi ko nilalahat. Kaya nga po marami pa rin po sa ating mga safety officer, in reality, nahihirapang pong gumawa ng hierarchy. Bakit? Wala po silang pattern. Natatakot silang gawin, baka magkamali sila. Ang tanong ko, yung tao po bang nagiging perfecto sa gumagawa ng hierarchy dating may experience? Wala. Taas nga po ang kamay dito na alam niya nung high school pa lang, magiging safety officer na siya. Sige nga. Ma'am, alam mo po ba magiging safety officer ka nung high school ka? Di ba ba nilagay mo naman nung high school ka doon sa pangarap mo? Teachers. Sir, police. Kalaban ng police. Ano yun? Marami yun.
Hindi, marami kasi kalaban ng pulis. Bakit? Kabit. Pwede na yun. Di ba? Baka akala mo sila lang. Joke lang. Okay? Yan. Ikaw. Army. Sir. Soldier. Army, soldier. Engineering po. Gagaling manarket, no? Yan. Totoo. Yan po yan. That's why several times, no, sinasabi ko sa inyo, walang perpekto. Hindi niya alam na magiging safety siya katulad ko. Hindi natin alam na kung sino magiging safety sa atin dito. Tama? Nung high school. That's why, ito, balik tayo. We need to perform. Katulad po na sinabi ko kanina, in being safety officer, dalawa lang po ang hinahanap natin. Ano? Listeners and passions. Mamaya, explain ko yan kung bakit. Habang tayo magano. But dito muna tayo. Hazard identification and risk assessment control. We need to what? To identify what is HIRAP. Kasi bakit? Kapag may programa ka, may programa ang kumpanya, may programa sa workplace nyo, at hindi nyo alam ang value, boom, nonsense. Correct me if I'm wrong. Right? Bakit? May programa kang CHST, Safety and Health Program, approved by Department of Labor. Pinapansin ba ng management? Pinapansin nyo ba? Hindi. Kasi pag tingin natin madalas in reality compliance, pinapansin ba natin yung HIRAP? Hindi. Kasi for us, hindi ko naman trabaho yan. Trabaho ni manager yan. Trabaho ng management yan. Right? Walang pinagkaiba yan sa dollar reporting. Pero ibang topic po yun. Diba? If you want to become success safety officer in the step-by-step procedure, diba? Ito, kailangan ko matutunan to. Pakialamero ka ba? Sa paanong bagay? Sir, pinakikailaman ko yung mga dapat kong malaman. Katulad sa equipment, I ask the operator. Katulad sa tools, I ask the persons. Katulad sa environment, ina-ask ko yung mga tao namin. Hindi masamang maging pakialamero because trabaho natin sometimes yun. Pero kung papakialaman mo yan below the belt at labas sa trabaho, ibang pakialam na yun. Kuti-kuti-tap na yun. Right? Yan yung lagi natin tatayin. Bakit? We need to identify ano yung mga significant factors na pwedeng mangyari. That's the HIRAP. Pag sinabi mong significant, ano ang nasa isip natin pag sinabi natin significant? Oh, mag-google kayo. Magulo-gulo kayo. Bakit? Ito po ang pinaka-advice ko sa inyo. Kapag may mga wording okay, na hindi kayo naintindihan ng English, use your cellphone properly. Ayusin natin, hindi yung puro UG sa pinanonood nyo dyan sa YouTube, ano nyo. Right? Bakit? Kasi, pag sinabi mong identify sa significant hazard, what is significant? Ha? Importante. Ano pa? Mahalaga. Importante, mahalaga. Pwede. Ano ba pagkakaiba na importante sa mahalaga? Parang ako. Importante ko sa sarili sa ibang tao, pero wala akong halaga para sa iyo. Ay, diba? Ibig sabihin, if we found out the HIRAP, it's very important to us and to the workplace and to the management. They focus in this. Right? Importante sa IT to. Importante sa HR to. Importante sa admin to. Importante sa operation to. Importante sa quality ito. At importante sa safety to. Siyempre, nandun na. Importante na sa lahat. Tama? Okay? Yan po yan. And, paano daw ba natin ina-assess? Right? Sample natin, if you do an hierarchy of control, dapat may procedure ka. Sabi nga natin, walang perfecto sa mundo. What if nandun yung ano natin? What if the accident occur? Right? Pwede natin isipin yun. Pwede natin i-details yun. Pero sabi nga natin, if you want to become an effective hierarchy of control, you need to assess.
malalim na pag-aaral at malalim, no, na communications. Why? If you performing a hierarchy and you only performing para sa compliance, uwian na tayo. Uwian na lang tayo. Bakit? Mararanasan nyo, bakit laging sinisisi si safety pag may aksidente? Mararanasan nyo, sa 10 ginagawa nyo, 1 beses ka lang magkamali, burado lahat yun. Because of what? Naandito tayo sa mundo na walang perpektong tao. At naandito tayo sa mundo na ayaw, no, tanggapin ng ibang tao yung responsibilidad. Because of what? Because of lack of awareness regarding sa safety processes o safety and health processes. Ayan po yan. Why we need to implement the control measures? Safety, trabaho mo yan. Nangyayari. Sisitahin, sasabihan na lang yung workers, ano ginagawa? Trabaho ni safety yan, kaya hindi ko sinita. Sipin mo yung tao nagtatrabaho na working attire, walang ganito, walang ganyan, walang engineering control, tatawagin pa si safety sa ibang dimensions para sitahin lang o sabihan lang yung tao. That's the reality. 100% yes. Right? Because of what? Nandito tayo sa mundong ibabaw na ang trabaho lang niya. Kaya nga po ano nang riring natin? Pag trabaho ng safety, safety. Huwag yung pakialaman ng trabaho ng iba, yun ang lumalabas. Pero in reality, trabaho ng timekeeper na pupunta kay safety. Tama? Trabaho ng document controller na pupunta kay safety. Yes or no? Trabaho ng quality na pupunta kay safety. Di ba? Trabaho ng payroll na pupunta kay safety. Right? Tama. Nagiging baka. Diba? Because of what? Because of what? We are in the third world country. Tandaan niyo yan. Hindi ko po naman sinasabing lahat. Kaya nga po hindi natin pwedeng ikumpara, uy, dito sa Middle East, uy, dito sa abroad, uy, dito sa ganito. Diba? Hindi natin pwedeng ikumpara ng 100%. Pero, it's good, no, na maging guided tayo. Because of what? If someone told us, maganda dun sa abroad na yun, malaki kita, maganda trabaho, hindi mo papangarapin. Di ba papangarapin mo? Yun naman ang gusto natin lahat eh. Sarap buhay para ayahay. Gusto nyo maging kapwa, pero in reality, hindi ka magiging masarap ang buhay regarding sa safety if you don't know how to be a leader. Bakit? Kailangan maging good follower ka muna bago ka maging good leader. It's like this. The hierarchy of control, how you assess the hazard if you don't know how to listen. Pasok? How you identify the hazard if you have no passion to learn. Right? Sasabihan tayo, inutil. Sasabihan tayo, tatanga-tanga. Sasabihan tayo, walang alam regarding sa safety. Ano ginagawa natin? Hindi naman ako inutil, tamad lang. Right? Bakit? Sometimes, in reality, ina-advisean kayo ng tao, ng ibang mga nyo, pero, for you. Di ba? Kasi okay naman ako, sumasahod na ako. Pero in reality, uulitin ko rin, walang taong nagsasucceed na mag-isa. Wala akong safety officer na nakita na naging successful mag-isa. Bakit? No man is an island. Lagi niyong tatandaan yan. Okay? And what more? Beyond complying with legislative. Uy, batas pala to. Right? Compliance pala dapat ang HIRA. Bakit? Because it is stated sa CHSP,
pag binasa nyo ang RA 11058, if you pass a safety, construction safety net program or the OSH program, you need to attach your hazard identification and risk assessment control. What it means, if you pass that to the DOLE, it means a legal requirements. Right? Sir, hindi ko naman pinapasa sa building permit kasi si HSP approval na naman. Yun. Kaya nga po legislative requirements. Right? Even, diba? Yung mga mechanical permit, some of you guys, maybe it's malalim naman yun, hindi ko natataken, pero nandun yung mga permit system. Ano pa? Hierarchy are often confused with the job hazard analysis. Ito na naman. Ano daw pagkakaiba ng job hazard analysis sa hierarchy of control? Iba na naman yung ano na yan, discussion na yan. Job hazard is the key. The difference between the risk assessment and the GHA is scope. Hindi sila pwede magkahiwalay. Kasi the job hazard analysis is everyday natin ginagawa. Correct me pero. Because of what? For these activities na maaaring bago na sa area. Tama? Bago na yung materials. Bago na yung equipment. Bago na yung tools. At bago na yung tao mo. Right? It's a part of job hazard analysis. Kaya nga sa hierarchy of control, walang taong pangalan. Pero sa job hazard analysis, you indicate the list of name that performing that day. Tama? Ito pa pinakamasama. Sulat ka nga. Sulat na lang. Hindi na nai-indicate dito, hindi na nai-indicate dito. Bakit? Because it's your performing. Diba? And what more? How to perform the hierarchy. Ano sabi? Hierarchy should be carried out by competent person. Paano ka ba tatawaging competent person? Diba? Dapat you have an experience. Tama? You have a learn or training. Tama? And some person nag-check o na-observe ka. Some of other person, nakikita kung kaya mo yung ginagawa mo. Kasi maraming sasabihin na, uy, competent SO3 ako kasi nakapag-LCM na ako, nakapag-hierarch na ako, may coach ako, uy, may 2 years experience ako, uy, SO3 na ako. Pero, walang competency. Bakit? Some of the decision making, he or she cannot decide, perform. Ano ang lagi ko sasabihin? Proud kayo sa sarili nyo na maging SO3 because of what? Kapantay nyo na lagi, iisipin nyo, kapantay nyo na si practitioner. Pag inisip nyo yun, dapat iaangat mo rin yung ulo mo para sa karir mo. Hindi marami ako nakikitang SO3 kung tawagin. Kung grabing manghingi ng salary, pag pinaupo mo na sa table, di ba? Wala na. Napapahiya sa mga office o anything. Pero hindi ko yun Hindi ko sinasabing masama yun. It's good. Bakit? Kasi hindi ka lalakas, hindi ka magiging marunong kung walang babato sa'yo. Tama? Pero dapat yung bumabato sa'yo na yun o binabato ka na salita, dapat maging proactive ka o maging good. Hindi, minamasama mo lalo Tandaan natin, ulitin ko rin. Good revenge. It's makita kang successful ng ibang tao. Yun ang lagi ng tatanda. Because of your passion. Diba? Pag sinabi mong passion, ano ibig sabihin? Agresibo. Pag sinabi mong passion, hilig. Pag sinabi mong passion, naalala niyo yung salita, meron ako narinig, Passion of the Christ. Right? Naalala niyo yan, yung palabas na yan?
Ano nangyari? Di ba? Kailangan mo totoo ng hirap, ng oras, ng maling decision making sometimes, pero you learn. Tama? Yan yun. Because kahit sinong humila sa'yo, pababa, if ito ang passion mo, walang makakapigil. Diba, ma'am? Passion ko to eh. May pipigil ba? Ha? Diba? Passion ko to eh. Diba? Hindi, okay? Gusto mo. Handa mo yan, ha? O, balik ka, okay? When you should risk assessment, idan. Unang-una, sabi nga natin, there may be many reasons at risk assessment needing. Okay, natin include. Bakit? Kapag napansin natin sa work activities that we have a new processes. Right? Kaya nga po, Midan, di ba, some of you guys natutuwa pag may higpit ang client. Right? Kasi nakakatulong sa atin. Pag may higpit si GenCon, di ba? Mas nakakatulong sa atin sa career natin. Tama? Nahihasa yung isip, nahihasa yung utak. Tama? Pero sometimes, di ba, in totoo, utang ina mo. Ang yabang mo, hayop ka. Tama? Di ba? Reality. Correct me, Pairong. Ang inang jet na yan, ang yabang-yabang, walang ano natin. Tama? Kala mo kung sinong magaling. Di ba? At daming papel. Ganyan-ganyan. But, hindi natin iniisip na ito pala ay nakakatulong for our career. For us kasi, no, kapag bad trip tayo, ganun na. In reality, nakikita nyo, bakit madalas, hindi ako magtapanggit ng pangalan ng company. Bakit pag galing doon na company, ang isang safety officer, even mga HR, even mga admin, even the operation, alam niyang marunong to. Pansinin nyo. Pansinin nyo. Alam ko, some of you guys are safety officer. Pero pag narinig mo yung pangalan ng kumpanya nun, even he or she are subcontractor of that company, medyo mas angat ko. Because alam natin na madokumento doon. Tama? Mayroon nga akong kilala. Di ba? Dito na lang. Sa atin sa project na to. Pag sinabi mong dito ka dadalhin, ay wag nyo na po akong dalhin dyan. Kahit saan nyo po ako dalhin. Bakit? Parang sinusumpa itong project natin na to. Ay, may interview pala dyan, Sir Jeff. Hindi na ako magpapa-interview. SO3 pa naman na-applyan ko. Di ba? Sir, ayoko dyan. Bakit? Mapapel, mahigpit si GenCon, mahigpit si client. Right? If you want to become success safety officer, tandaan natin, hierarchy is number 1. And your passion and your, listener. Pakikinig. Diyan po tayo matututo. Nagkakaintindihan? Sorry to say, ha? Okay? Pero yun ang totoo. Yun yung reality. Di ba? Bakit? Before new process activities are introduced, gawan mo na ng hirap. Before the chance of introduce of existing process and activities, may mga process. May bagong tao, may bagong equipment, may bagong tools, may bagong materials, may bagong area. Right? You need to check your hirap. Bakit? Baka yung design nito hindi nakapasok doon. Gagamit ng ganitong equipment, hindi nakapasok doon. Gagamit ng ganitong bagong materials, hindi nakapasok doon. Right? Sample, magpipintura ako. Diba? Ang pintura na nilagay ko doon, brush, gagamit ako ng bagong equipment. New process. New hierarchy. Right? Basic pa lang po natin, ha? Because the guidelines compliance, okay, like what I said, it's on the department order number, natin. Department order number 13, construction safety, nandun din. RE 11058, di ba? 198-18, nandun din. Even the OSHA standard, nandun din. Saan ka pa pupunta? Halos nakasubo na sa atin yung legal requirements. Tayo na lang ang walang oras magbasa. Right?
Tayo lang naman ang walang oras magbasa at mag-review. Mas masarap kasing manood ng ng kung ano-anong TikTok, ng kung ano-anong Facebook, etc. Kesa di ba? Di ba? Kasi we need to enjoy. Sipin mo, Sir Jeff, maghapon na ako nagtrabaho sa workplace tayo, pagod na pagod ako, tapos manonood pa ako ng mga safety discussion. Di ba? Sir, wala akong time. Sir, wala akong budget. Sipin mo, linggo-linggo, nasa Paris. Dalawang ano tawag nito? Dalawang tower lagi ang order. Masarap eh. Yan yung sample na. Okay, game. So, ano sabi? Labor advisory and compliance requirements. Uy, ayaw na. Yan. The following in the workplace commonly associated, kanya na natin, babalikan na lang natin mamaya ito. Okay? We need to what? To identify in our workplace na may mga medium risk, high risk, or anything po. Mamaya po, napaka-importante yung talakayan natin. Bakit? Kasi para sa low risk, medium risk, and high risk establishment, lahat po yan ay dapat may hazard identifications natin. Kaya nga po, dapat lahat yan, may mga safety officer. If you are in the low risk, you have a safety officer SO1. If you are in the medium risk establishment, kailangan meron kang SO2 o SO3, di ba? Depende. Doon sa categorize ng RA 11058. Di ba? At lalo na, if we are in the high risk, ilisipin mo, puntahan natin uli ito. Kaya ako Pinas. Ayan. Ay, sorry. Constructions, number 2. Tama? Deep sea fishing, exclusive, firefighting, healthcare facilities, even the hospital, even the transportation, mga bus terminal, etc. Ayan. Diba? Ngayon tatanungin pa ba natin, sir, nagsusupply, water supply, sewage waste management kami. Okay? Maliit na kami. Pwede ba kami i-high risk or tingnan natin kung low risk, medium risk, and high risk. Because we are not the safety officer na sasabihin, oy, yung establishment mo, high risk yan. Establishment mo, medium risk yan. Establishment mo, low risk yan. Because of what? We apply to the Department of Labor and Employment and Inspectorate para makita nila if it's low risk or high risk because you indicate that in the permit kung ilan yung manpower mo at ano yung activities mo. Right? Di ba? Sir, nagbebenta ako ng drugs. Nga. Bakit? Pharmacy ka kasi. Di ba? Pag sa pulis, high risk ba yun? Ayan yung sample natin. Okay? Hindi mo nagkakaintindihan? Balikan natin. Hindi pa tayo nagsisimula ha. Umpisa pa lang. Opening pa lang po ito. Okay? Kumbaga, sabi nga natin Okay? Ano sabi? Daay. What? Ano sabi? The eye won't see what the mind doesn't know. Reality? Yes or no? Ikaw nga sumagot sa akin, ma'am. Naranasan mo na ba yan? Yes or no? The eye won't see what the mind doesn't know. Yes or no? Saan buhay mo naranasan yan? Ma'am? Sa pamilya. Right? More on, you can use a pattern in yourself. Reality. Di ba? Ano ibig sabihin natin yan? Sige nga, para sa'yo. Ano ibig sabihin yan? Sir, ano para sa'yo yan? Tagalog lang. Mapagmata. Ang layo. Bakit may mata, mapagmata na. Pag ano yan? Pag daliri na pa, mapangkuko. Right? Yeah. Para sa'yo, sir, ano ibig sabihin yan? The eyes won't see what mind doesn't know.
Ah,